Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets, onto my feet. Another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. Hello kila Reynaldo Lausa, Jun Matimtim, Jonas Jagong, Marjun Taipen, at kay Kickbike Argao. Salamat sa inyong suporta mga kapraki. To understand the world that's so complicated, intoxicated every night. Sa video ito, malalaman nyo kung paano ko napalaki ng ganito ang aking chest. Ituturo ko sa inyo yung mga techniques na ginagawa ko at kung paano ko ginagawa ang mga chest exercises. Kaya sa mga nagbabagalan sa paglaki ng kanilang chest o nakukulangan sa mga techniques kung paano ito gawin, ay baka ito na yung hinihintay nyo na magpapabago ng inyong chest. Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Tumatanggap pa rin ako ng online coaching. Kung interesado ka, message mo lang ako sa Facebook. Thank you. I'm just trying to find a meaning of life. Hey, there's happiness if you try to. Una, hindi mo naman kailangan gumawa ng maraming chest exercise para mapalaki ng gusto ang iyong chest. 3 hanggang 4 na exercises lang ay sapat na dahil hindi nakukuha sa padamihan o patagalan sa gym upang lumaki ang ating chest. Hanggang 4 na exercise lang ako sa aking chest workout. Incline dumbbell bench press, flat barbell bench press, decline barbell bench press at cable crossover. Siyempre marami din akong sinubukan na ibang chest exercises. Pero mas ramdam ko ang muscle pump sa 4 na exercises na yan. Lagi kong inuuna ang incline dumbbell bench press dahil ito ang priority ko, ang upper chest. Lalo na kapag nagkakaedad ka na. Huwag mong pababayaan ng upper chest upang hindi magmukhang lawlaw ang chest dahil na rin sa paunti-unting muscle loss pagtuntong natin ng 50 years old. Yung iba, isine-set up nila ang adjustable bench sa mas mataas pa sa 45 degrees para daw mas matarget ang upper chest. Ako? Hindi. Mas gusto ko itong gawin ng mas mababa pa sa 45 degrees angle dahil matatarget talaga ng gusto ang upper chest ko. Kapag kasi lagpas na sa 45 degrees angle, mas nakafocus na ito sa front delts. Hindi na rin kailangan ibaba ng gusto ang mga dumbbells na mapupunta sa pagbuka ng mga kamay. I can't think straight, need the light. I really think Kapag tumapat na sa iyong likuran ang siko, everybody lacks what they need internal, so they compensate with everything external. senyales na pwede mo nang iangat ang mga ito. Ang iniiwasan natin dito ay ang ma-injury ang ating mga balikat. Be aware of who you are, what you're good at. Take a step forward, see where your foot's at. Stand tall, stand proud, talk loud. Dapat ang galaw ng mga kamay ay pataas at pababa, hindi pabuka. Kaya naman, hindi na kinakailangan pagdikitin pa ang mga dumbbells kapag ito ay nasa taas na. Pero ang pinakasekreto ko talaga dito ay yung pagkontrol sa paggalaw, lalo na sa pababang direksyon, at yung pahinga lamang ng 1 hanggang 1.5 minuto sa bawat set. Hindi rin ako lumalagpas sa 10 reps. Kapag lumagpas na sa 10, dinadagdagan ko na ang bigat nito. Sa pangalawang exercise, paborito ko ditong gawin ang flat barbell bench press. Kapag barbell kasi ang gamit, mas makakabuhat tayo ng mas mabigat kesa sa dumbbell. Pero, paalala lang ha, kung magbubuhat kayo ng heavy, tiyakin ninyo na magagawa nyo pa rin yung proper form, gaya ng pagkontrol sa paggalaw at full range of motion. Dahil ang paglaki ng chest
ay hindi nakukuha sa pabigatan ng binubuhat, kundi nasa tamang paggalaw kung saan matatarget ng gusto ang ating chest. Hey, then nod your head if you get what I'm saying. All these thoughts keep me Ang pinakasikreto ko dito, hindi ko nilalak ang aking siko o hindi tuwid na tuwid ang kamay kapag itinataas ko na ang mga ito. Sa ganitong paraan, hindi makakapagpahinga ang ating chest. Dahil dyan, magiging high intensity ang exercise na ito. Kapag mas intense, mas malaki din ang muscle fiber damage na magre-resulta ng mabilis na paglaki ng chest. I'm just trying to find a meaning of life. Hey, there's happiness if you try to. Dito sa decline barbell bench press, gaya sa flat barbell bench press, dapat hindi nakasayad ang lower back sa bench. Chest out sa buong panahon ng exercise. Huwag ding ilalak ang mga siko kapag itinaas na ang mga kamay. Upang lubos nyong mapakinabangan ang exercise na ito, kapag naitaas mo na ang weights, sabay mong pigain ang iyong chest. Ang tawag dito'y muscle squeezing. Sigurado yan, matinding muscle pump ang idudulot sa iyo nito. All these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight. Maaari ding alternatibo dito ang chest dips para sa ating lower chest, lalo na kapag punuan ng gym at hindi ka makasingit sa mga bench presses. All these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight. Noon pa man, sa tuwing chest day ko, lagi kong hinuhuli ang mga ganitong exercise, gaya ng cable crossover, dumbbell flies, o di kaya ay pec fly. Kapag natapos ko na kasi ang incline dumbbell bench press, flat barbell bench press, at decline barbell bench press, tiyak pump na ang aking chest. At oras na para naman ikalat ang pamamaga ng chest sa pamamagitan ng mga ganitong exercises. Mga chest exercise na pabuka ang galaw. At ito ang nakikita kong isa sa mga naging susi sa paglaki ng aking chest. All these thoughts keep me up at night. Yeah. Mula sa gitna, humakbang ng isa sa harap. Huwag isagad sa likod ang mga siko upang hindi ma-injury ang ating balikat. Huwag kalimutan ang pagkontrol sa paggalaw, lalo na sa paatras na direksyon. Ang teknik na ginagawa ko dito ay pibigain ko ang aking chest kapag nakarating na sa harap ang aking mga kamay para sa lalong muscle contraction. Be aware of who you are, what you're good at. Take a step forward, see where you're Ang apat na exercises na ito ay kailanman hindi mawawala sa aking workout program. Dahil nakita ko na dito hiyang ang aking chest sa mga exercises na ito. Kung hindi nyo man magustuhan ang mga exercises na nabanggit, pumili lang kayo ng 3 hanggang 4 na exercises na sa tingin nyo ay maganda ang muscle pump na ibinibigay nito sa inyong chest. Gawing simple lang ang mga exercises. Hindi naman kinakailangan na makabagong exercise ang gawin dahil di hamak na mas epektibo ang mga old school exercises kung tawagin o mga basic exercises. Gumawa dito ng 4 hanggang 5 sets at hanggang 10 reps lamang sa bawat set. Pero kung ikaw ay baguhan, 3 sets ay pwede na. can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on something. Ako, 4 na sets ang ginagawa ko sa bawat exercise. Sa unang set, 10 reps ang gagawin ko na mabagal ang paggalaw. Medium weight, pero dapat nasa-challenge ka pa rin sa bigat nito. Sa second set, dadagdagan ko ng konting bigat, pero mabagal pa rin ang paggalaw. Sa third set, dito ko na gagawin yung pinakamabigat na magagawa ko o tinatawag ding heavy. Kadalasan, nasa 2 hanggang 3 reps lang dito. Siyempre dapat kontrolado pa rin ang paggalaw at full range of motion o sagad sa baba at sagad din sa taas. Sa last set,
ibabalik ko ang bigat tulad sa first set. Mas mabisang magpalaki ng chest kapag ang bigat na bubuhatin mo ay kombinasyon ng medium at heavy weights. If you try to live the right way, forget about what others have and live your life. Hey. Siyempre, hindi pwedeng isang tabi ang pagkain ng tama, lalo na ang protina, at kailangan mo ring matulog ng di bababa sa 7 oras para naman sa muscle recovery. 'Cause you know that they got a lie. Forget that though, you got plenty. O paano mga kaprakti? Hanggang sa muli, God bless! What am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. Oh, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I